singaw or leak, or di kaya madumi yung evaporator nya. Ganun lang naman pag mga ganitong klaseng problema. Nag-yellow siya, pwedeng lack of refrigerant, then pwedeng pagka talagang hindi siya magiging normal after i-cleaning. So ngayon tapos na po natin linisin, ibabalik na natin yung mga tinanggal natin. Kung paano natin tinanggal, siyempre ibabalik din natin. Tandaan natin, kasi pagka nagkamali tayo dyan pagbalik, siyempre
later. Ito na mga ka-aircon lovers, nandito na tayo sa condenser. So, papakita ko sa inyo yung pressure yan. Yan yung pressure niya. Nasa kanan ha. Yan. Nasa 140 siya. So, ibig sabihin, wala siyang leak. Kasi kung may leak yan, di ba? Dapat mababa yung pressure niyan. Kasi nilinis lang naman natin yan eh. Then natunaw yung yellow, di ba? Dito sa suction. So, malaking possibility na madumi lang, di ba? Yan, 140 lang eh. So ngayon, medyo inaabot na tayo ng gabi. Tinatagalan kami sa hapon na rin kasi kami dumating. Natagalan kami sa ibang client namin. So, possible sana yan o yan is i-full down sana yan. Kaya lang, medyo alanganin sa oras. Inano na lang natin. In-applyan na lang natin ng chemicals. Yan. So, nakikita nyo yung condenser, naka ano yan. May kaso yan. Kaya nakulong yan. Diba? Ang gagawin lang natin kasi hindi naman natin nabubuksan yan dahil may grills. Nakakulong siya eh. Mabigat yung kaso niya. So, nang sprayan natin mga ka-aircon lovers. Pero yan, hindi man sinilip ko na kanina yan, hindi naman ganun kadumi yung condenser niyan. Yan. Ganun lang mga ka-aircon lovers. Kunting tiyaga lang. Siyempre, di ba? Sprayan natin ng ano rin. Then ito, paki-subscribe na lang sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Then siyempre, maraming salamat sa mga nanonood. Then,